Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward kung sino man po yung makakapagtuturo ng suspect tungkol dito sa kaso ni Mr. Joffer Abunales. Wala din po silang idea kung sino talaga yung gumawa nun sa husband ko. Kasi that time po, wala pong CCTV doon sa area. Nagtatrabaho lang naman po siya. So, ang alam ko, wala naman po siyang kaaway, gano'n. Bali, nakaduyan po ang ating biktima po. Nakaduyan po. Nung nakita po ng sweeper na may duguan, saka po tumawag po ng kapulisan natin. Kung tama niya po sa ulo po, ayon po sa doktor, parang pinalo po yung ating biktima, hindi naman po saksak. Tutulong po kami sa authorities kung ano yung mabibigay namin na datos. I will personally be on top of this to make sure na matutulungan po natin. Bukod pa po dun sa reward, magpapabot pa ako ng personal na tulong ko. Huwag niyo po ibabang telepono, ma'am. Ngayon po mismo ang araw na ito, may paparating po akong tulong sa inyo. Ako, salamat po. Unang-una po sa lahat, on behalf of Senator Raffy Tulfo, kami po ay muling nakikiramay po sa pagkamatay po ng inyong asawa na si Sir Joffer. Kamusta po kayo ngayon? Ito ma'am, patuloy pa rin sa buhay. Pero thankful kami kay Sir Raffy kasi nga at least kahit pa paano gumagana po, nagpa-progress yung case and at least pwede nang makahuli and makulong yung gumawa po nun sa kanya. As of now ma'am, makiki-cooperate na po yung magwi-witness para dun sa sa kaso and katatapos lang din po nung exhumation ng husband. Sobrang ma'am, sobrang sakit kasi syempre yung husband ko nagtatrabaho lang naman sa Manila and then galing pa siya dito, parang isang araw pa lang siya nakakabalik ng Manila tapos bigla mong malalaman na nadisgrasya hanggang sa yun na yung cause ng niya, ng pagkamatay niya. So ma'am, sobrang sakit sa akin bilang asawa, lalo na every time na makikita ko yung anak ko na naghihintay sa daddy niya. So, yun yung pinakamasakit na kasi hindi na makakauwi yung daddy niya. Dahil dun sa ginawa nung nung pumatay sa kanya na hindi lumalaban ng patas. Ma'am, kamusta po bilang asawa itong si Sir Joffer nung nabubuhay pa siya? Masasabi ko lang po, mapagmahal, protective and po siya, provider na sobrang maalaga po siya sa aming mag-ina and make sure niya po na yung pangangailangan namin na ibibigay niya. Yung pinakamamimiss ko po yung yung pag-uwi niya dito syempre, tapos yung lagi po siyang, kasi sweet po yung husband ko, which is sa akin niya lang po pinapakita. Yung sasabihin niya po na proud na proud siya, yung gano'n. Tapos bigla na lang siyang yayakap, yung gano'n po. Tapos sabihin niya na mahal ka niya kami ng anak niya. Yun po. Kamusta po yung anak niyo ngayon? Yun po, minsan po naghahanap sa daddy niya. Pag tinatanong ko, where's daddy? Sabi niya, wala na, patay na. Yung makikita mo na hindi pa din niya, kumbaga hindi pa niya nare-realize kung ano talaga yung nangyari. Ma'am, simula po nung nangyari ito, gaano po kayo naapektuhan? Sobra yung apekto niya po sa buhay namin. Lalo na po sa family ko din, syempre. Sobrang hirap po sa amin. Every night, umiiyak po yung papa ko pag nalalasing. Kasi sobrang close din po nila na mag-in-law. So, lagi po yan. Yung husband ko po, lagi nang sinasabi sa akin na pag uwi niya, bilhan mo ng pasalubong si mama at papa. Ganun po siya. So, maski sila, namimiss din po talaga nila yung husband ko. Grabe din yung epekto po nung ginawa nila dun sa husband ko na sobrang sakit po sa amin na pamilya. Ma'am, ano po ba yung gusto nyong mangyari para po dito sa case po ni Sir Joffer? Siyempre po, gusto ko pong makamit yung justice, yung right and true na justice para sa husband ko po, para po sa amin ng anak ko. And kaya din po ako lumapit sa inyo, kay Sir Raffy. Kasi ayaw ko po na paglaki ng daughter ko, baka tanungin niya sa akin, Mami, ba't hindi kayo nag-file ng case, yung ganun. So, I think as a mom, responsibility ko na ipakita dun sa daughter ko na talagang pinaglaban ko din yung justice para sa daddy niya.
Ano na lang po yung mensahe nyo para po dito sa suspect? Hindi ko po alam kung may masasabi ako, pero grabe po yung ginawa niya sa amin. Hindi po makatao. Lalo na ang liit pa nung anak namin. Sabi ko nga, kung pwede lang na ako na yung pumupok sa ulo niya para mamatay din siya. Yung pain, yung longing na nararamdaman ko sa pagkawala ng husband ko. Gusto ko rin maranasan nila. Ang gusto ko nilang po mahulong siya at pagbayaran niya yung kasalanan na ginawa niya. Maski makita, parang hindi ko din po kayang makita yung suspect. Daddy, mahal na mahal kita, Daddy. And kung ano yung kayang gawin, gagawin ko para makuha yung justice para sa Muli po, si Senator Raffy Tulfo po ay muling nakikiramay po sa inyo at wag po kayo mag-alala dahil from time to time po ay nandito lang po ang aming opisina para po tulungan kayo na makamit ninyo ang hustisya. So kaya nga po ng pinangako niya, naglagak po siya ng reward na 500,000 kung sino man po yung makapagturo dito sa salarin. And ayun po, sa pagpa-file po ng case, sa pagpunta kay Angkas para po doon sa mga assistance na ibibigay nila, sasamahan po namin kayo. Sana po magtuloy-tuloy na po itong progress sa case po natin and darating din naman po yung time na masaserve po yung justice para po dito kay Sir Joffer. And ayun po, bilang tulong din po ni Idol Raffy na financial assistance, ito po yung 20,000 pesos po para po sa family ninyo. Thank you, ma'am. Kasi malaking tulong din po ito, lalo na ngayon wala po akong trabaho. So, may mga kailangan pa po yung 2 years old naming anak. Since wala na po yung daddy niya na magpaprovide, malaking tulong po sa amin ito na pamilya. Thank you po. Ma'am, nakikiramay po kami sa inyo, Ma'am Joanne, for what happened to your husband. Mula po sa Angkas at sa amin, our sincerest condolences, Ma'am. No? Ma'am, nandito po sa loob ng document na ito, the booking records na hinihiling po ninyo with regard to the last trips, at least for the past 2 days po ng inyong asawa. On top of that, ma'am, kung ano po yung kailangan ng investigating officer, we will provide. We are also assigning a designated point person po para po lahat po ng tanong ninyo or ng investigating officer on top of these records, ma-deliver sa inyo real time. Kung kailan nyo po kailangan, tawag lang po kayo and we will provide all the data that you need po. Ano pa po ba yung assistance po na ibibigay natin para po dito sa family po ni Sir Joffer? Opo, ma'am, I know it's not a lot, pero on top of ito pong data, we are also providing, sana po, it's not a lot, pero sana makatulong po kahit paano in your grieving process. This is a financial assistance mula po sa Angkas. So, unang-una po yung pong financial assistance at yung coordination with law enforcement. Ma'am, on top of that po, we're also, para lang po alam ninyo kung kinakailangan, number 1, kung kailangan nyo po ng additional, alam ko po malaking tulong na yung naibigay ni Senator Raffy, pero kung kailangan nyo po ng additional na tulong sa kapulisan, please let us know. We have law enforcement liaisons po dito sa Angkas. Pangalawa, ma'am, is kapag po natuntun natin kung anong nangyari, kung kailangan nyo po ng legal assistance, we will provide that for free. Pangatlo po, ma'am, alam ko po mabigat yung pinagdadaanan ninyo. We're more than willing po na mag-provide ng psychological or trauma assistance po for what grieving assistance for what you're going through. Lahat po yun, ma'am, will be courtesy of the company po, Ma'am Joanne. Salamat po, sir, sa tulong niyo sa sabi ko nga po, walang any monetary value yung makakapantay sa buhay ng mahal mo. So, thankful po ako kasi meron po kaming 2-year-old na daughter. So, right na wala pong trabaho and sobrang malaking tulong po yung financial assistance na galing po sa Angkas. So, yun lang po. Maraming salamat po. Regardless of nasa official ride ba siya or hindi, covered ba siya ng insurance or hindi, we have to go above technicalities at legalities here. Ang pinag-uusapan dito ay isang Angkas rider, isang Angkas biker na nagtrabaho para sa kumpanya. And whenever the situation demands for it, we don't do technicalities and legalities. No? Kung ano ang nararapat para sa biker,
we're more than happy to give that po. Ma'am, nakikiramay po kami. Alam po namin this is not a lot, pero makakaasa po kayo, ma'am, more than the financial assistance and your grieving assistance. Ma'am, mas importante yung siguro we seek justice. We seek justice for what happened, and yung data po na nandito at yung legal assistance po and police enforcement assistance, it's there. Kapag po kailangan ninyo, makikipagtulungan po kami sa team ni Senator Raffy. Please let us know lang po, ma'am. And on behalf of Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po, attorney, sa walang sawang pagtulong po sa ating ayun nga, mga riders, and then sa family rin po ng mga riders natin. And ayun po, regards din po kay Sir George. Pwede niyo po maikwento sa amin kung ano yung inyong nakita or nasaksihan during the time ng incident. Yung ano po kasi yun, yung sa pwesto ni Sir Ampas, si Pops, ano po yun, yung mapuno po kasi yun, ma'am. Tambayan po talaga namin yun. Dahil malilim, malamig doon. Yung sa pagdating ko po ng umaga na yun, yung lalaki na yun, biglang lumapit sa kay Pops. May dalang kahoy na malaki yun. Bigla niya pong inampas yung natutulog na si Pops. Pagka po yun, nagulat din po ako eh. Tapos nahulog po yung cellphone niya ni Pops. Pagka hulog na yung cellphone ni Pops, pinulit nung umampas. Pag ganyan niya, mayroong nakalawit dito po na baril yun. Natakot po ako niyan eh. Tapos ang nangyari niyan, umalis din po ako. Pagkaalis ko na yun, medyo kinakabahan din po talaga ako ng araw na yun eh. Hindi na ako nakabiyahe ng maayos. Sa sobrang takot ko niyan. Matatandaan mo ba kung anong oras nangyari yung insidente? Umaga po. Na rin po. 6 a.m. Marami ba kayong tao doon na nakatambay or iilan lang? Ilan lang po. Parang ako pa lang saka yung si Pops. Nakita mo ba yung mukha nitong pumukpok sa ulo ni Sir Jofer or hindi? Nakita. Kung ito ay papatukoy sa'yo nung mga pulis, matutukoy mo siya. Ano po? Anong itsura niya nitong suspect? Iti tapos para maupak yung tapos pet din po. So during that time, nung itong si Sir Jofer ay pinukpok nga sa ulo, ano yung kanyang itsura nun? Namukaan mo rin ba na si Sir Jofer ito? Yung sa pagkaano pa sa akin, pag sabi sa akin, nagkwento rin po kasi ako sa aking kumpare na yung sa nangyari sa C5 na yun, nakasaksi ako yun. Pagkasabi ko doon sa kumpare ko, hindi ko naman po alam na meron siyang kaibigan ng pulis na si Sir. Nag-ano sila sa akin na kung pwede daw akong tumistigo para sa nangyari doon sa C5 na yun. Pero ano yung nag-udyok sa iyo na yun nga na maging testigo dito sa kaso ng yun nga ng kapwa angkas rider? Nakakaawa din po kasi pamilya ng tao. Sa akin di pa kung ganun meron din naman siguro tutulong din para tumistigo para sa ganun. Gaano daw kalayo yung distansya from you and then doon sa pinangyarihan? Medyo lang po, konti lang naman po yung Mga ilang di pa? siguro mga 15 ganun. So halimbawa, nandito ka hanggang saan? Yung matatanong ko lang din po siya talaga. Ikaw ba ay nasa road mismo? Sa road po, Si Sir Jofer nandun sa may parang... mapuno. Tanong naman ni Sir, yung gaano kalaki yung kahoy na natatandaan mong pinampukpok dito? Malaki din po siya eh. Yun ang pagkakatanda ko, malaki rin yung kahoy na yun. Nung pumulot siya ng cellphone, nakatalikod sa'yo or nakaharap sa'yo? Kasi pag nakatalikod na rin po siya niya. Ilang beses niya pinalo? Unang hataw po niya. Todo niya ata yung ginawa niya, sir eh. Saan siya pinalo? Kasi pag hampas niya yung sir, nakatalikod na po sila niya. Ganyan yung hampas niya. Natutulog po si Pops niya eh. Nung nakita nung mga nagwawalis, nireport nila sa police. Ibig sabihin, may outpost doon na that time. Hindi mo ba naisip, sir, na parang sabihan, gano'n? Matakot din kasi. Nung after niya i-hit, sir, umalis ka na. Pagkatapos niya po madampot yung cellphone, Nakita ka ba nung suspect or hindi? nakamas din po ako yan, ma'am. Pero siya, Clear na clear ko makikita yung mukha niya. pero sabi mo nakatalikod. Yung paghampas niya, Paano mo na-recognize yung mukha niya? Saang part doon? pagdating ko pa lang po, kasi nakaganon po siya. Yung pagdating ko, papalapit na yung may hawak ng kahoy. Papart pa lang po. Yung isa nangyari na yun, papalapit na yung sir na may hawak ng kahoy. Yun na nakita ko siya. Lumingon na konti, o ganun. Mga gaano katagal kaya yung incident sa pagkakaalala mo? Saglit lang din po talaga. Nangyari na yun. So, ibig sabihin, isang pukpok lang yung ginawa kay Sir. Opo, hataw po talaga yung nangyari. Pagtuod. Yung parang may galit na hampas sa iwan.
Ano? Ma'am, kayo po yung isa po sa mga nakakaalam dito sa pagkamatay ni Sir Jofer na isa pong angkas rider. Opo. So ano po yung nalalaman nyo? Kinuha po yung cellphone. Sino po ba itong ex nyo na tinutukoy? Si Rakim Abdullah po, alias Don Christian Imperio. So paano nyo nalaman na siya yung suspect? Tumawag po yung girlfriend, ginawa pong kalokohan. Tapos kinuha raw po yung cellphone. Ayaw daw pong madamay. Paano kayo nagka-idea na si Sir Jofer yung kinunan niya ng cellphone at siya yung biktima? Dahil po doon sa kakilala din po namin na humihingi ng tulong. Tapos nagulat po ako na ibinigay yung picture nung Rakim. Na yun nga daw po yung suspect sa pagkamatay ng tao, kasi 5. Kailan tumawag sa'yo yung si Princess na girlfriend ngayon ng ex mo? Kahapon po nangamusta po ako, tapos nga po yung sinabi niya, inulit niya ulit yung sinabi niya dahil di ko po inintindi nung nakaraan yun eh. Nag-chat po siya kahapon na yun nga, may kinuha daw cellphone, tapos bawal na raw siya dito sa C5, kaya wala daw siya dyan, kaya sabi ko kamusta na. Ano pong sinabi sa inyo ng July 8? Na may ginawa nga daw pong kalokohan, pero hindi ko nga po inintindi yung tawag niya, pero po kagabi is nagka-chat kami, doon po yung sinabi na yun nga, yung sa cellphone na kinuha ni Rakim. Kailan po may lumapit sa inyo na may humingi ng tulong? Nung 5 days ago na po. Sino pong unang nag-reach out? Nung kahapon, si Princess o ikaw? Ako po, dahil po gawa nga ng humingi sa akin ng tulong yung mga tao at yung kapulisan po natin na sabi ako nga daw po yung mas nakakakilala kay Rakim. So, nagbigay din po ako ng na makatulong sa tao para mahanap at masolusyonan yung problema. Itong si Rakim, kamusta siya bilang kinakasama? Napakawalang iya. Kasi po lang siyang nananakit. Pati ako, kinuhaan niya rin ng gamit. Basta wala siyang kwentang tao, yun lang. Lang hindi siya gagawa ng matino. Kaya naaawa lang din ako sa tao kasi ang dami-daming bagay pero ganun ginagawa niya. Pero itong pagnanakaw niya, matagal na ba niya itong ginagawa or ngayon lang? Tagal na po. Kahit ako, ninanakawan din po niya ng gamit eh. Si Sir Rakim ba ay gumagamit ng na droga? Opo. Paano mo nalaman? Kasama ko po siya. Tinuruan niya ako. So ikaw ay gumagamit din ng illegal na droga? Opo. Ngayon, Hindi na po. gaano kayo katagal na yun nga, na-involve sa illegal drugs? Almost 2 years din po. Sa loob ng pagsasama namin ganun. Nagbebenta po siya, ganun. Tapos pagka kinukuha niya yung gamit ng tao, binibenta niya. So before, may kinikwento na sa'yo si Sir Rakim na mga nabiktima niya? Lahat po, pati po yung mga picture ng tao, mga pinatay niya, ganun. Pinatay? Opo, nagpapakita siya ng mga picture sa akin. Bakit hindi ka nagsumbong before pa na may ganun siyang ginagawa? Bakit ngayon lang? Takot. Dahil sabi niya, papatayin daw niya ako. So may history siya dito na sinasaktan ka niya? Meron po, sa Bausi. So ano yung nag-udyok sa iyo kung bakit pumunta ka ngayon dito sa himpilan ng PNP para yun nga maging testigo dito sa nangyari sa ating angkas rider na si Sir Jofer? Para po matigil yung mga kalokohan niya at mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng tao. Dahil para matigil na rin yung ginagawa niyang masama. Paano ka nakakasigurado na si Rakim yung may gawa nun? Sa akin nga po kaya niyang gawin yun eh. Nabesin na rin ako sinakal, tutukan ng kutsilyo, ng baril. So ma'am, nabanggit mo kanina na kayo ay gumagamit ng illegal na droga ni Rakim. So ngayon ba ay continuous pa rin kayo na gumagamit or hindi na? Hindi na po. Kailan yung huli? Last month po. For 2 years, lagi kayo magkasama ni Rakim pag nag-session kayo, gano'n? Opo. Meron pa ba siyang nakwento na paano ginagawa doon sa mga cellphone na nananakaw niya? Binibenta po ako kaya pinagpapalit niya ng item. Siya ba ay nakulong na before? Opo. Anong kaso? Drugs. Bukod sa drugs, ano ba? Drugs pa rin po pareho. Tapos yung gambling. Buti ma'am, hindi ka natatakot na balikan ka ni Sir Rakim. Hindi na po. Kasi kung gagawin niya sa akin yun, tutuloy ko din kaso sa kanya. Sa Bausi. Itong si Princess, nakakausap mo pa ba until now? Hindi na. Hindi na po. At saka ayaw po niya. Ayaw po niyang magbigay ng statement. Takot din. Ano na lang yung panawagan mo kay Rakim? Magbago na siya. Bibigyan ko po kayo ng isang maikling background. Nangyari po ang insidenteng yan doon po sa ating angkas rider na si Jofer Abunales. Nangyari po ang insidente noong June 6, alas 6 ng umaga dito po sa C5, kahabaan ng C5, Western Bicutan, na kung saan siya po ay dinala sa ospital na duguan at makalipas po ng ilang araw ay siya po ay binawian ng buhay. So, nakarating po sa amin ang investigasyon at doon po kami nag-umpisa sa lugar na kung saan ay siya natagpuan hanggang sa ospital. Na-file po natin ang demanda. Matapos po nating mabuo ang istorya at naimbestigahan na pagtahi-tahi ang investigation, lumabas po ang suspect natin dito. Dahil po sa tulong ng mga witness na personal po pumunta rito,
At dito po ay nagbigay po ng salaysay, ano? At base po sa kanilang salaysay na tumutugpa naman po sa aming investigasyon, na-file po natin ang kaso sa matapos po ang almost 3 buwan dito po sa prosecutor ng Taguig, at ito naman po ay nadakitan dito po sa Taguig City Prosecutor matapos pong pag-aralan ng Piskalya. Ang suspect po natin dito sa pagpatay dito kay Joffer Abunales, base po sa mga eyewitness natin, ito po ay nakilala na si Don Christian Imperio, na ito po ay taga Barangay Pinagsama, Taguig City, na ngayon po ay pinaghahanap na rin po ng kapulisan at under manhunt operations po natin, ano. So yan po ang pinil nating kaso ay robbery with homicide, dahil po lumalabas po sa investigasyon na talagang pera lamang po talaga ang kanyang motibo. Ganun pa man, lumaban or nag-resist itong biktima hanggang sa napalo po itong tao sa vital part dito po sa ulo, hanggang sa ito po ay nawalan po ng ulirat at nadala po sa ospital hanggang sa binawian ng buhay. So sir, doon naman po sa ating autopsy, ano po ba yung ating naging resulta? Bali, lumalabas po sa autopsy, ano, nagkaroon po talaga siya ng head injury or trauma. So, nangangahulugan na talagang pinalo po siya ng isang matigas na bagay, at yun po ang nagbunsod ng kanyang pagkamatay. So, ibig sabihin, sir, in-undergo din natin siya ng exhumation. Opo, bali kasi nung nakarating po sa amin to, so nailibing na po agad itong biktima sa probinsya, at nag-request po tayo ng exhumation para po sa procedural ng pagpapile ng kaso. At isa po sa requirements ng prosecutor natin ay magkaroon po ng isang matibay na autopsy request na nagpapatunay at nagko-corroborate sa statement po ng ating mga witnesses. Ang Taguig City Police Station po, ma'am, sa tulong din po ng inyong ahensya, sinasabi na ang hustisya po hindi man po ito sinasabi natin na naberdikan ang kanyang guilty ng suspect natin. At least po sa aming part na i-file na po namin ang kaso, at siya po ay nabigyan po namin ng sinasabi natin ng justice sa kanyang pong pagkamatay, ano. At isa po ito sa maging consolation siguro ng pamilya na mabigyan lang po ng hustisya yung kanyang pagkamatay po ng kanilang mahal sa buhay, at kung papala rin po ay malabasan agad ng warrant itong ating suspect na to, nang sa ganon any time of the day or any day of the night, mahuli po agad natin yan. Saan man po siya lupalop, matatagpuan. Again, sir, thank you so much for helping us, and syempre yung ating mga complainant. Maraming salamat po, sir. Thank you so much. So ma'am, kanina nga po ay nag-file na po tayo ng case po doon po sa Hall of Justice. So kamusta naman po? Ano po masasabi nyo na naisampa na po yung kaso dito po sa suspect natin? Gusto ko pong magpasalamat sa pag-guide nyo sa amin, Miss Mary, kay Sir Rafi, sa pagtulong niya po financially para successful na makapag-file po ng kaso. And syempre sa family po namin, we are hoping and praying na makuha namin yung justice para sa husband ko. So ma'am, regarding po dito sa ating eyewitness po na lumutang para nga po matulungan tayo sa case, ay nangako po si Sir Rafi na magbibigay siya ng 500,000. So rest assured po, ibibigay po namin yun once po na magkaroon na po ng warrant itong ating suspect. And syempre kapag naisampa na po ito sa korte gaya ng pinangako po ni Sir Rafi. So from time to time ma'am, nakamonitor po kami sa case nyo, and every time po you have concerns, message nyo lang po ako, and yun po, we are also hoping na makamit nyo yung justice as soon as possible. First of all, thank you po Sir Rafi, and blessing po sa amin na na-reach out po namin yung office nyo, kayo, and maraming salamat po kasi napakalaking tulong nung binigay nyo po sa amin para matulungan po kami na makuha yung justice para sa husband ko, and makapag-file po kami, and matulungan nyo po kami, lalong-lalo na yung anak ko, na makuha po namin yung hustisya para sa asawa ko. Maraming salamat po, and gusto ko pong i-extend yung pasasalamat ko sa inyo pong mga staff, sa Angkas, kay attorney, sa president po na Angkas, sa lahat po ng staff ng Angkas. Maraming salamat po for the financial support habang nagfa-file kami, and sa emotional support na binigay nyo din po sa amin. Maraming salamat po. God bless you all po.